Good day mga ka-sports natin dyan. Alam nyo ba, pagdating nga sa mga marites at sa social media ay madalas ngang mabash ang mga manlalaro nating volleyball player. Hindi lang naman silang dumaranas niyan. Even kahit ang ating presidente, ang ating mga artista ay madalas ngang i-bash ng mga netizen. Ngunit bakit ba ito nagagawa ng ibang mga tao? Natural siguro nagagawa nila to sapagkat napakarami talagang marites sa ating bansa. At alam nyo, kapag nasa China ka, North Korea, Saudi Arabia ay hindi to pwede gawin sa mga nasabi nating kilalang personality dahil may kalalagyan nga tayo. Pero sa Pilipinas may tinatawag kasi tayong freedom of expression, kung saan nga dito ay ipinapahayag ng bawat tao ang kanilang may sariling opinyon at damdamin, at maging sa social media ay nailalabas nga nila ito, kung saan napakarami talagang inaabuso rin ang paggamit nito. Paano ba naman hindi maaabuso? Ang Pilipinas nga ay umangalawa ayon sa survey ng 2023 na babad nga sa cellphone. Sa buong mundo yan mga ka-sports natin dyan. Halos taon-taon nga ay hindi tayo nawawala sa ranking na isa talaga tayo sa mga pinakamahilig nga mag-gadget. At kahit nga sabihin natin na mahilig tayo mag-gadget, kung gagamitin natin sa tama ay hindi naman to mangyayari. Ngunit sa tulad ng sabi ko, minsan ay naaabuso nga. Kahit nga ang ibang mga netizen ay walang takot na, kahit sabihin natin pinakamataas pa na official sa ating bansa ay kayang-kaya nga i-bash at kayang-kaya nga itong pagsabihan ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Yan kasi pumapasok yung tinatawag natin may freedom of expression daw di umano ang nasabi natin mga Pinoy kahit na abuso. Ngunit alam nyo ba mga ka-sports, pagdating sa larangan sa volleyball, meron tayong 8 volleyball player na hindi mo dapat gawin yan sa kanila. Na basta-basta mo na lang pagsasalitaan ng mga masasama, gagamitan ng fake news, at higit sa lahat, wag na wag ninyo silang lalaitin dahil ang 8 kilalang volleyball player natin ay talagang hindi kayo aatrasan. Sino-sino ba ang ating mga tinutukoy na mga volleyballista na talagang papatulan kayo kapag ginawa ninyo yan sa kanila at nagsalita kayo nang hindi nila magustuhan? Well, para malaman nyo, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala nyo na sila. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Narito na nga mga ka-sports ang 8 volleyball player na pag-isipan mo muna ng 100% kung kailangan mo talaga silang i-bash at laitin. Dahil kapag ginawa ninyo ito ay meron talaga kayong kalalagyan. Kilalanin na natin sila. Unahin na natin ang nasa number 8 natin. Numero 8 nga, walang iba kundi si Cha Karandang. Si Karandang nga ay madalas noon mabash sapagkat madalas rin siyang magswag. At dahil nga sa mga ginagawa nga sa kanyang panlalait sa social media ay hindi nga rin nakapagbigil itong si Karandang. At nagsalita nga to at nagpost rin sa kanyang social media account kung saan nga ang lahat nga ng kanyang mga kritiko ay bineltahan niya. Sinabi niya nga dito na sana daw kung wala kayong magagawa ng mabuti ay wag na kayong magsalita. Ang kanya daw ginagawa sa loob ng court ay expression lamang at ganyan daw siya kapag nakaka-score. Ang ginagawa niya lang daw ay masaya lang siya talaga. At ganito raw kasi ang pamamaraan niya kapag sineselebrate niya kapag siya ay nagkakaroon ng score. Kaya't noon nga ay madalas siyang mabash, pero ngayon mukhang tinigil-tigilan na nga siya ng kanyang mga bashers. Sapagkat ito nga si Karandang ay hindi pwede rin basta-basta banggain dahil sumasagot talaga ito sa mga bashers. So ibig sabihin kapag si Karandang ay pinalit nyo ay talagang magsasalita talaga siya ng kung ano rin ang nararapat para sa kanyang mga kritiko. Kaya wag na wag na dapat ninyong painitin itong si Karandang kung ayaw nyong buweltahan kayo niya. Dahil sa totoong buhay daw ay mabait naman ito. Dumako naman tayo sa pang-7. Walang iba kundi ang swagger din na si Remy Palma. Si Palma nga ay madalas rin laitin
ng mga netizen at marami rin siyang mga kritiko kung saan madalas ngang mabash itong si Palma noon. Kaya't nang nanalo nga sila ang Petrogas Angels ng nakaraan ngang PBL Reinforced Conference, kung makikita talaga ninyo sa loob ng court may videos nga siya na sumisigaw siya at minura niya pa nga ang mga bashers at ilang beses niya nga itong sinabi at kinomfort lang nga siya at niyakap ni MJ Phillips dahil nga itong si Remy Palma ay inilabas niya talaga ang kanyang nararamdaman sa mga bashers. Madalas kasi noon na laitin at i-bash nga itong si Palma, kung kaya nga napamura talaga itong si Palma nang sila nga ang nag-champion ng last conference. So ibig sabihin talagang pumapalag rin pala si Palma sa mga bashers. Dumako naman tayo sa pang-anim. Walang iba kundi ang ating Queen Gemma Galanza. Si Galanza nga ay madalas ngang laitin rin ng kung ano-ano ngang mga masasakit na salita, lalo higit madalas ngang i-post ang kanyang mukha at pinapansin nga ng kanyang mga kritiko ang kanyang pimples, kung saan nga itong si Gemma Galanza ay napasalita na rin sa kanyang mga kritiko at sinabi niya, "Oo, may pimples ako. Ano naman ngayon?" sabi ni Gemma Galanza. Yan nga ang kanyang sabi at meron pa siyang mga sinasabi at binibitawan salita nga na talagang binibeltahan niya rin ang kanyang mga kritiko. Dahil siguro si Gemma ay hindi na rin nakakapagbigil dahil sa dami nga ng kanyang mga kritiko at nilalait rin kasi si Gemma Galanza. Kahit maganda nga si Gemma ay sobrang dami pa rin sa kanya ang mga kumukutya. Isa na nga dito mga ka-sports ang mga masasakit na salita na mga nababasa ni Gemma Galanza at nagko-comment pa sa kanya. At minsan nababastos na rin kasi si Gemma, kung kaya pinapatulan na rin ni Galanza. At kahit naman kasi nasa live sa Kumu ay madalas rin binibisita si Gemma ng kanyang mga bashers, kung kaya minsan napipilitan na tuloy si Gemma na magsalita. At sabi niya nga, kung wala kayong sasabihin, huwag kayong magsalita ng bastos. Yan nga sinabi ni Gemma noon sa kanyang live. At higit sa lahat yan, huwag niyong kantiin si Gemma dahil sobrang daming fans si Gemma at pinagtatanggol siya at mai-stress rin kayo sa mga chat nga at mga masasakit rin na salita na ibibwelta sa inyo ng mga fans nga ni Gemma. Sa daming fans ni Gemma ay madalas nga rin siyang ipagtanggol. Dumako naman tayo sa number 5. Walang iba kundi si Ivy Lacsina, ang Barbie nga raw ng Akari Chargers. Hindi naman natin maikakaila na si Ibiang ay isa sa volleyball player na madalas ngang laitin ng kanyang mga kritiko. Kung ano-ano pa nga ang mga nilalait sa kanya, may mga post pa nga tayong makikita na meron katabi na mukha nga ni Palito at ikinukumpara pa nga si Ibiang. Minsan ay sinasabihan pa siya ng kanyang mga kritiko na tikba lang. Ganong katindi ang mga kritiko nga ni Ibiang, sasabihan siya ng mga masasakit na salita at sinasabihan pa nga siya minsan na kawayan. Kung kaya dito ay hindi rin natin masisisi ang mga fans ni Ivy Lacsina na sinusugod rin nila ang mga bashers ni Ivy, at mahirap rin kalabanin si Ivy Lacsina dahil sa sobrang dami nga ng fans rin ni Ivy ngayon ay madalas siyang ipagtanggol. Kaya wag na wag ninyong lalaitin si Ivy dahil buwebeltahan kayo ng kanyang mga fans. Speaking sa fans nga, ganun rin kay Boss Dina Wong, ang kanyang kasintahan ay madalas rin niyang i-bash ng mga netizen, pero carry ito ng ating Boss Dina Wong kagaya nga ni Ivy, dahil masasabi natin na si Ivy at si Dina Wong ang kanilang mga tagapagtanggol ay palaging nariyan. Talagang kapag nilalait nga ang kanilang idol at sinasalitaan nga ng kung ano-anong mga masasakit na salita ay madalas rin silang sugudin ng kanilang mga fans. Mahirap talagang kalaban si Ivy at itong si Dina Wong dahil sa dami rin ng fans, talagang mai-stress rin kayo dahil sa bubugbugin nga kayo ng mga masasakit na salita rin at ibibwelta rin sa inyo. At isa rin si Dina Wong sa volleyball player na sobrang daming fans dahil milyones rin ang kanyang supporters na nagtatanggol sa kanya. At speaking nga sa maraming fans, ang number 3 natin walang iba kundi ang ating nag-iisang Phenom superstar Alyssa Valdez. Sa kabila ng sobrang bait ni Alyssa Valdez, magtataka ka, sobrang dami talagang mga nandalait sa kanya, ang dami niyang bashers lalo na doon sa Philippine volleyball nga na pinamumunuan nga nila Rex Aguilar at ng kung sino-sino pa doon na mga admin na madalas kang laitin si Alyssa Valdez. Ngunit sa kabila ng mga pandalait nila kay Alyssa Valdez ay hindi man sila aksyonan ni Alyssa Valdez, nakakatakot rin kalabanin si Alyssa Valdez dahil kitang-kita naman natin
na kapag si Valdez ay kinanti mo, ang kanyang mga supporters ay nariyan palagi at madalas nga silang ipagtanggol nila si Alyssa. At kapag nagpost ka ng masasakit na salita kay Alyssa Valdez, check tayo na ang page nyo ay pupunuin nga ng mga negative comment. Ganon karami rin ang fans ni Alyssa Valdez na nagtatanggol sa kanya, kaya't wag na wag ninyong kakalabanin si Alyssa Valdez sapagkat ang kanyang mga supporters ang inyong mga makakalaban. At speaking naman sa palaban, dumako naman tayo sa number 2. Walang iba kundi ang nag-iisang swagger din na madalas rin i-bash, si Chang Abby Maranyo. Hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na si Abby Maranyo ay sobrang dami ngang mga kritiko niya at madalas nga siyang i-bash rin at pagsalitaan ng kung ano-anong mga masasakit na salita. Pero syempre nagkakamali ang mga bashers dyan na i-bash nga si Maranyo dahil kitang-kita naman natin na kapag hindi talaga nagustuhan ni Maranyo ang inyong mga post, ang inyong mga panlalait sa kanya, ay sumasagot talaga si Chang Abby Maranyo. Makailan beses na nga si Chang Abby Maranyo nakakuha ng kasagutan sa social media at minsan nga ay sinachat niya pa ito at pinopost niya pa. Ganun ka tindi rin itong si Maranyo, kaya huwag nyong kantiin rin si Maranyo dahil sasagot at sasagot rin siya sa social media. Marami ng beses tayo nabasa na si Chang Abby ay sinagot niya na ang kanyang mga bashers at lalong umiinit nga ang mga patutsyadahan dahil nga si Abby Maranyo ay madalas talagang sagutin sila. Gayunpaman talagang hindi pa rin nagpapaawat ang mga kritiko ni Abby Maranyo kahit sabihin natin na palaban na si Abby Maranyo. Speaking sa palaban, ang numero 1 natin walang iba kundi si Gretchen Soltones. Sa lahat ng mga nabanggit natin na 8 ito, si Gretchen Soltones ang pinakamatinding kalabanin sapagkat hindi ninyo pwedeng kantiin itong si Gretchen Soltones. Wag na wag kayong magsasalita ng talagang makakasakit sa kanya at mga panlalait, lalo higit wag nyong gawa ng fake news itong si Gretchen Soltones. Kung ayaw nyong kaladkarin kayo ni Soltones kay Rapi Tulfo. Kilala naman natin na itong si Gretchen Soltones ay palaban talaga kahit sa mga kritiko niya ay sinasagot niya at meron na nga siya noon ipinatulpo. Kaya't mag-ingat kayo kay Gretchen Soltones kung mayroon kayong negative comment na hindi niya magustuhan, baka ipatulpo kayo niyan. Kaya't siguraduhin nyo na freedom of expression lamang ang inyong sasabihin at huwag kayong manglait kay Soltones at huwag kayong gumawa ng fake news, baka mamaya isang araw nasa Rapi Tulfo na kayo. Mahirap talagang kalaban itong si Gretchen Soltones dahil talagang lahat ng mga bumabangga sa kanya ay kinakanti niya nga at baka mamaya maipost rin kayo. Ganon katindi si Gretchen Soltones. Ipinagtatanggol niya rin ang kanyang sarili sa paraan niyang alam niya'y tama. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang ating top 8 na mga volleyball player na hindi basta-basta pwede ngang laitin, banggain at kung pagsabihan ng mga masasakit na salita dahil nga iyan ang mga rason, mga palaban ang kanilang supporters at ang iba naman ay palaban nga sa kanilang personal na buhay at talagang hindi rin sila umaatras sa mga bashers. Maswerte na lang ang iba dyan dahil hindi pa napupuruhan, dahil ang ibang mga nilalait nyo, mga pinagkasalitaan ng masasamang salita ay hindi rin pumapalag. Pero meron rin tayong mga volleyball player talaga na mga pumapalag rin talaga sila sa kanilang mga kritiko. Kaya't mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin sa ating mga manlalarong volleyballista. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.